Yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman dito sa South Korea. So, eto, hali kayo, itutur ko kayo sa isa naming bahay. Eto yung unang-unang bahay namin, pero hindi kami dito nakatira kasi pinapaupahan namin to. Nung unang dating ko dito sa South Korea, dito kami tumira ni Cutie. So, nakailang buwan lang kami bago kami lumipat dun sa kabila. Kasi, medyo maliit to ng konti compare dun sa tinitirahan namin. Kaya, napag-desisyon na namin na ito yung paupahan and then dun kami tumira sa kabila naming bahay. So, eto na nga, dito tayo. Eto yung isang kwarto, yung pinakang main room. Malaki to compare dun sa kabila. Bali, 2 kwarto, meron tong bahay na to. Nasa second floor siya. Kaso wala kasing elevator dito sa apartment na to. Kaya, mas gusto din namin dun sa kabila. Kasi sobrang hirap kapag walang elevator. Although, nasa second floor lang naman siya, kayang-kaya. Pero nung panahong baby pa si Cutie, nahirapan ako noon kasi meron siyang stroller. Binubuhat ko pa si stroller patakas. Tapos, sakay pa sa stroller si Cutie kaya sobrang bigat. So, kaya eto, since walang tao ngayon, kakaalis lang nung umuupa kasi every 2 years lang yung pinapakontract namin dito. Tapos, kaalis nga lang, tapos may lilipat na bago bukas. Kaya sabi ko, medyo 5 years na din naman na hindi ko siya napapasok ulit. Nagtaka talaga ako kasi sobrang linis na ngayon. So, eto ngayon. Eto yung pangalawang kwarto. Mas maliit to kaysa dun sa kabila. Eto yung dun malapit sa may kusina. Yung isa kasing kwarto, malapit sa may veranda. So, complete set na naman yan. Tsaka yung CR niya, napakaganda talaga, napakalinis. Dito nga pala sa bahay na to, natutong maglakad si Cutie. Tandang-tanda ako no, nung gumagapang-gapang pa lang siya. Tapos, dito sa bahay na to, yung first step niya. Kaya, sobrang love na love ko tong bahay na to. Tsaka, iba yung pakiramdam. Ang likod kasi nito bundok. So, pag binuksan yung bintana na yan, yung sariwang hangin galing sa bundok, pumapasok talaga siya. So, maganda yung, yung ambience dito compare dun sa kabila na bahay namin na medyo mainit. So, bukas nga, yung mag-ina ang lilipat dito. Kaya alam naman namin na maalagaan tong bahay na to. Ang bayad nga pala dito sa South Korea pagdating sa mga inuupahang bahay, may dalawang option. Pwede nilang bayadan na yung 2 taon ng buo. Pwede din naman na mag-down sila kagaya sa Pinas tapos magma-monthly na lang sila ng bayad. Kapag binayadan nila ng buo, yung buong bahay, makukuha din nila yun after na matapos yung contract nila. Kasi, ang katwiran, magagamit ng may-ari ng bahay yung malaking pera para makapag-purchase ng panibagong business or mapalago niya pa yon. Kapag naman buwan-buwan yung pinili mo, so magda-down ka, tapos may monthly payment ka. Nakagaya nung sa atin sa Pinas kung paano tayo nagrerenta ng bahay. So, eto may aircon na yan. Tapos, lilipat na lang talaga. Kalimitan sa mga Korean, kapag lumilipat sila, wala silang dalang gamit. Yun lang talagang kaya nilang bitbitin. Hindi sila nagdadala ng mga gamit na malalaki. Iniiwan na nila or tinatapon na nila. So, ayan na. Sasahan na namin kasi medyo gabi na. Bye-bye! Hanggang sa muli po. Thank you, thank you, thank you.